Alam niyo ba mga kababayan, na kung saan nasasangkot siya sa mga hindi magagandang isyu, sa mga isyu kagaya ng confidential fund, na pinangalan kung kani-kaninong pangalan na chicheria, na hindi niya pa nasasagot ng direkta, hindi niya pa nai-explain kung saan niya dinala ang pera, pero nagpiprepare na pala sa pagtakbo niya sa presidential election. Yes, ma'am. Para mapaghandaan namin lahat. We are serious. Bilang Vice President, dapat ang tayo mo, dapat ang kayong paninindigan, dapat ang iyong mga sinasabi ay para sa sambayan ng Pilipino. Hindi para sa iilang tao na porke nakadikit sa'yo, hindi porke sumuporta sa'yo, todo depensa ka? Mga kababayan, may napanood akong video, I think napanood nyo na rin ito, nakita nyo na rin itong video ito, na kung saan may nagtanong sa kanya, I don't know kung media ba ito, o kasama sa mga supporter niya, na ang katanungan sa kanya, tatakbo po ba kayo bilang Pangulo this coming 2028? Ang sagot niya, sino-consider niya na raw ang pagtakbo niya bilang Pangulo sa presidential election ngayong taon 2028. Alam niyo ba mga kababayan, na kung saan nasasangkot siya sa mga hindi magagandang isyu, sa mga isyu kagaya ng confidential fund, na pinangalan kung kani-kaninong pangalan na chicheria, na hindi niya pa nasasagot ng direkta, hindi niya pa nai-explain kung saan niya dinala ang pera, pero nagpiprepare na pala sa pagtakbo niya sa presidential election. Panoodin po natin ang video ng kanyang pagpapaliwanag at kasagutan niya doon sa nagtatanong. Please! This coming 2028, may posibilidad po bang tumakbo kayo? Ma'am, please! 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 Yes, ma'am. Para mapaghandaan namin lahat. We are serious. We are seriously considering, ma'am. Tuloy-tuloy yung Yes. Mama, awa ka! Hindi siya pwede Nasa lang namin! Narinig na natin! Pero ang lahat-lahat ng yan ay magdidepende sa mangkukulam. Kino-consider. Ibig sabihin, talagang siniseryoso niya ang pagtakbo niya sa pagkapangulo ngayong 2028. Ito po mga kababayan, wala pong problema po dun sa kanyang pagtakbo, sa kanyang plano, kung ano man ang kanyang plano sa kanyang political career, kung meron ba siyang career sa politika. Ang punto rito, gaano ba siya kalinis? Gaano ba siya kabuti bilang Vice President ng ating bansa? Natutugunan niya ba yung mga ibang problema? Sapat ba yung kanyang ginagawa na mayroon mga satellite? Sapat ba yun? Trabaho ba ng Vice President yun? Yung palibreng sasakyan na may mga bus sa EDSA? Sapat ba yun? Or pantakip lamang yun sa isyu na kinasangkutan niya? Kagaya na lang po nito mga kababayan. Ilang beses siyang nagsalita na ipinagtanggol niya si Kibuloy, na kung saan may mga biktima si Kibuloy ng pangre-rape, pangahalay, ng mga allegation na nasa korte. Yes, speaking of allegation, totoo naman na inosente pa si Kibuloy hanggat hindi pa siya nahahatulan ng korte. Papaano? Kung totoo yung allegation na ipinagtatanggol niya. At baka sabihin naman ng iba, paano kung hindi napatunayan sa korte at siya inosente? Good for him. Mabuti yun para sa kanya. Pero,
bilang Vice President, dapat ang tayo mo, dapat ang kayong paninindigan, dapat ang iyong mga sinasabi ay para sa sambayan ng Pilipino. Hindi para sa ilang tao na porke nakadikit sa'yo, hindi porke sumuporta sa'yo, todo depensa ka. Di ba? Pangalawa, yung sa mga opisyal natin na Coast Guard na dumuduty sa isang island sa Philippine Sea na binobomba, tahimik ka. Di ba? Doon, dito na lamang, simple na lang ito. Nung nalaman ko ang issue sa DepEd, na pinapunta ako ng mga tauhan mo para i-vlog yun. At nirekta ko sa'yo sa Viber mo. May ginawa ka bang aksyon, Madam BP Sara? Wala. Di ba? Bagkos in-appoint mo pa yung mga sangkot na tao doon. Pinabayaan nyo yung security guard na nalagay sa alanganin. Ngayon, sasabihin mo, willing ka nang tumakbo sa pagkapangulo? Anong katarantaduhan yan? Anong kagagahan? Ang gusto namin malaman sa'yo, ang gusto namin marinig sa'yo, saan mo dinala ang pera? Dahil yung perang yan ay pera ng sambayan ng Pilipino na obligasyon mong ipaliwanag sa amin. Hindi namin kailangan yung mga kadramahan mo, kaartihan mo, yung para ka bang kumukuha ng simpatya. Galit na galit ka kay Speaker Martin Romualdez? Galit na galit ka sa mga congressman na nag-iimbestiga sa'yo? Bakit? Dahil hindi mo maudyukan, hindi mo madiktahan, at higit sa lahat, lumalabas ang mga baho ng tanggapan mo. Yung isang opisyal na si Mercado, na siya mismo ang nagkikwento, nag-i-explain kung papaano mo siya sinusuhulan gamit ang opisina nyo. Ha? Tapos sabihin mo, tatakbo ka for President 2028. Punyeta!